What's up mga sombreros? Ngayon pa magluluto tayo ng kamansi with munggo. Sa mga hindi po nakakalam ng kamansi, isa po siyang uri ng kapamilya po siya ng langka at saka ng marang. So sa English po tinatawag itong bread nut, no? Magkaiba po siya sa breadfruit mga sombreros. Kapag hilaw ito, ay po pwede itong gulayin mga sombreros kagaya ng sa langka, no? Pwedeng gataan, pwedeng lagyan ng kung ano-ano, no? Kagaya nito ang gagawin namin ay lalagyan po namin siya ng munggo at iba pang mga gulay. Masarap po siya mga sombreros. Sa mga taga-probinsya, alam na alam po ito kasi para lang siyang langka, no? Pag tumubo siya, no, hindi siya gaanong alagain. So malagkit mga sombreros, ito yung isa sa mga challenges na mahirap siyang matanggal kasi malagkit. Mas malagkit pa siya kaysa sa langka. Ayan si Uncle Toto at saka si Auntie Pati na taga-kapitbahay namin. So medyo cameraman lang ang aking role dito mga sombreros kasi nga saling pusa alam po tayo dito. Hindi po ako talaga ang main na nagluto. Pero, marunong din po ako magluto nito mga sombreros. Pero ibang technique, ibang galawan. Charong galawan ka dyan. So, yan ang mga sombreros. Siniwa-hiwa na namin ang kamansi mga sombreros. So, wag rin po kayo malito sa kamansi at saka kalamansi. Ito na po yung munggo mga sombreros. Nauna na po namin siyang pinalambot, pinakuluan at saka ako yung taga-prepare pa ng iba pang mga sahog. Kagaya itong saluyot at saka kamatis. At saka syempre may plato tayo dapat. So saluyot mga sombreros, isa sa pinakamasustansyang gulay na may English name na jute. O, di ba? Charong ni-research natin yan. So, ayan yung kapitbahay namin na si Melody na sobrang supportive din. Nagpapasalamat ako kasi ang mga kapitbahay namin dito ay sobrang supportive. Ang saluyot mga sombreros, kapag hindi ka gaano tunawan, so po pwede mo siyang i-consume or gulayin. So, ayan, ito may tanglad din po, pampabango. So, ang tanglad po, mamaya abangan yung trivia natin. Sa mga hindi marunong magtali ng tanglad, kasi may makakilala ko hindi sila marunong magtali. So, ganito po yung procedure. Tingnan nyo lang po mga sombreros. Hindi ko na siya inisa-isa. So, panoorin nyo lang po. Niready ko na rin pala ang kalabasa mga sombreros na sa kalaunan ay hindi rin pala siya ilalagay or isasahog. So, pag bida-bida ka, ayan ang napapalain. Huwag masyadong bida-bida. Hinimay-himay pa namin siya ng konti mga sombreros kasi dapat maliliit yung parang slices, kumbaga pa, or pinches ng ating kamansi, no? Ito yung kutsilyo dapat matalim, no? Kung hindi matalim, edi hasain nyo. Ayan, ito ang aming mga kapitbahay na magaganda. Iniwa ko na rin po pala mga sombreros ang kamatis na may scientific name na Solanum lycopersicum. Ay nag-scientific name na tayo dito. At hinugasan ko na rin po ang kamansi. So sa ibang gawain ako po at saka, pero mostly po si Uncle Toto at saka si Auntie Pati na rin po ang gumagawa kasi nga salimpusa lang tayo dito. Kailangan malinis siya mga sombreros. Syempre, kailangan pa ba i-memorize yan? Ayan, nagpasiga na ng apoy si Uncle Toto na siya rin po ang nagpanday, no, gumawa ng kanilang kusina. Ito ang aming mga mababait na kapitbahay. Yan si Madam kasi Dennis lang tawag niya sa akin kahit na bata pa siya. So yan, kumukulo na siya mga sombreros. Ayan, again, madaling tumulo kapag tuloy-tuloy ang apoy natin mga sombreros. Pag uminit at tumapoy ang ulo ng mama mo, so yun, delikado ha, kaya iwasan natin. So ito na mga sombreros, hinalo-halo, no, minix-mix or hinahalukay na ni Uncle Toto. So ako, sige, syempre, medyo bida-bida. So yan, natulong-tulong kunohay. So yan, so hinalo-halo ulit ni Uncle Toto para yung munggo ay hinalo na natin at saka ma-mix dun sa may kamansi. So habang nag-aantay, ayan, so wala akong magawa. Ayan, so tuturo ko ulit sa inyo yung sayaw pero wag na lang kasi baka maumay kayo. Ihalo na namin, lalagay na namin ang saluyot mga sombreros na may English name na tama, jute, J-U-T-E, jute mga sombreros, at nilagay na namin ang kamatis. Ito yung pagkain probinsya mga sombreros na mamimiss natin. Nilagyan natin syempre ng pampalasa pa na 555 tuna o baka naman century tuna. So ilalagay natin yan syempre, simpleng-simple lang po ang ating ulam ngayong araw mga sombreros. Tinikman na ni Kuya Toto at baka makalimutan niya ang kanyang pangalan kasi ang sabi niya ay sobrang sarap. O, di ba? Ito na mga sombreros, kain time. Ang aking mga model dito ay sobrang mababait at saka imported. Ayan, so grabe mga sombreros, no? Si Alan Boy, aming kapitbahay. Naku, hindi napigilang talagang rice cooker ang gawing plato sa sobrang sarap ng kamansi with munggo mga sombreros. Masarap siya, so pwede nyo rin siyang igisa, no? Or pwede nyo lagyan ng gata. Pero sa sobrang sarap, ayan, tingnan nyo, no? Parang naubos yung isang rice cooker na kanin mga sombreros sa kanila. So nagpapasalamat ako kasi game na game ang ating mga models dito mga sombreros.
And bihira kasi mga taong hindi mahiyain sa camera, no? Ang iba kailangan pang bayaran. So ito, libre lang po sila. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Gumamit tayo ng tanglad mga sombreros kanina. Ang tanglad po ay may scientific name na Symbopogon citratus. At sa maniwala kayo sa hindi, ito po ay kabilang sa pamilya ng grass or damo. Kung kaya ang tinatawag dito or ang English name nito ay lemongrass. Maraming gamit ang tanglad mga sombreros maliban sa ginagawa siyang pampabango sa mga gulay at sa iba pang mga pagkain, ay ito po ay isang herb or halamang gamot. No, lalong-lalo na kapag sumasagtang tiyan mo or mahina ang iyong baga, no, pampalakas siya. May mga anti-inflammatory substansya or properties at saka pampa-control or pampa-balance mga sombreros ng cholesterol, no? At saka meron siya mga antioxidants against or preventing cancer. Yan, mulan. At yan ang konting kalamang dapat na alam mo. Muli po ito po si Kasombrerong Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ na ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros at kahit muulan, sige, go lang tayo. See you sa next segment and paalam! Bye-bye! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Have you seen my big book? I think I'm lost here. Where am I heading to? I'm concerned about my big book. Where's my big book? Can you help me find my big book? Toto is still gone. Our vocabulary term is extirpate. Hay nako Toto, gumagala ka lang. Andito yung big book. Huwag kang ano dyan, ha? Gumagala ka lang. Mahulog ka pa dyan. Umuwi ka na dito. Ang extirpate mga sombreros ay verb. Ito yung pagbunot mo by the roots. At saka gusto mong walain, gusto mong tanggalin, gusto mong i-demolish ang isang bagay or ang isang particular area, or gusto mo, basta no, may gusto kang walain or tanggalin or completely get rid of it. Okay, mga possible synonyms po natin dito ay exterminate, demolish, abolish, annihilate, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay syempre Mr. Dictionary. Toto and Hitler planned to extirpate the Jewish race in Germany. Extirpate. Hitler. Did you know why Hitler hate Jews? Bakit nga ba galit na galit si Adolf Hitler sa mga Jewish people, sa mga Jews, sa mga Hudyo, mga sombreros? Maraming mga theories according sa research or maraming mga records na sinasabi, una ay religious conflict, no? Between Christianity and Judaism. Pangalawa, Jewish economic power kasi mas nalalamangan ang ekonomiya or mas lumalago ang mga investments, ang mga businesses ng mga Jewish people kumpara sa mga Germans that time. Pangatlo ay po pwedeng biological differences between Nazis or Germans and Jewish people. And then yung pang-apat ay yung antisemitism, and then yung panghuli yung conspiracy theory. Iniisip kasi ni Adolf Hitler na magkakaroon ng conspiracy or pagtatraidor sa kanya, iba-backstab siya ng mga Jewish people na foreigner lamang ang mga ano dun mga para mga dayuhan lamang ang mga Jewish people, na sila yung mga Germans, sila yung may-ari ng bansa, sila yung mismo nandun. Parang tayo ng mga Pilipino or yung ibang mga investors dito sa atin, hindi sila pwedeng mag-overpower or mas lamangan pa ang race ng mga Pilipino, or kung tayo man doon sa ibang bansa, na hindi natin sila pwedeng i-overpower or parang tayo dito, mas lamangan kasi nga mga dayuhan or foreigners lamang tayo. So parang ganoon nangyari. Iniisip ni Adolf Hitler na magkakaroon ng pagtatraidor, pagbabackstab sa kanya kapag mas dumami, mas naging makapangyarihan pa ang mga Jewish people doon sa mismong bansa nila. Ang mga Jews, mga sombreros, or mga Jewish or mga Hudyo, mga sombreros, ay ang mga piniling tao ng Panginoon sa Israel or ang bansang Israel, mga sombreros, or mga Israelites ay ang mga piniling tao ng Diyos. Meron dalawang rason kasi ang Diyos kung bakit niya pinili ang Israel. Pangalawa ay una po ay gusto niyang i-fulfill or tuparin yung promise niya kay Abraham. And then pangalawa po, gusto niyang gawing modelo yung Israel as a good example na nation para sa iba, no? Sabi niya dito, Ezekiel 36:10, sabi niya, I will multiply men upon you. This was Abraham. God was speaking to Abraham. All the house of Israel, all of it, and the city shall be inhabited and the ruins rebuilt. Sabi niya, Jeremiah 16:14-15, therefore, behold, the days are coming, says the Lord, that it shall no more be said, the Lord lives who brought up the children of Israel from the land of Egypt.
But the Lord lives, who brought up the children of Israel from the land of the north and from all the lands where he had driven them. For I will bring them back into their land which I gave to their fathers. Isaiah 44:1. Yet hear now, O Jacob my servant, and Israel whom I have chosen. So pinili talaga niya ang Israel. Deuteronomy 7:6. For you are holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth. John 4:22. You worship that you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. Sabi pa dito, Mark 15, chapter 2, or verse 2. Then Pilate asked him, Are you king of the Jews? Sabi niya kay Jesus Christ. Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first, also to the Greek. Romans 10:12-14. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then will they call on him in whom they have not believed? Malaga ang paniniwala, mga sundars, or faith. And how are they to believe in him who they have not heard or never heard? And how are they to hear without some preaching or someone preaching? Revelation 3:12. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write in him, or on him, my new name. Revelation 21:2. Then I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. So napakahalaga, mga sombreros, yung pagbabasa ng Biblia, kasi dito natin nakita yung nababasa o nalalaman ang katotohanan. Although hindi naman sila yung talagang pinaka-example or greatest example natin na bansa o ng mga tao, pero silang naging daan ng Panginoon para gawing modelo ng iba, no? Sa old times, or maging sa time nila Moises, nila Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Israel po ang talagang pinili ng Panginoon, and the lineage or yung mga lahi na pinagmulan ni Jesus Christ ay sa lineage or sa lahi ni David, which is Jew, no, or Israelita, mga sombreros. Pero nga, dito sinabi niya, pagdating ni Jesus Christ, wala ng Hudyo, wala ng Greek, wala ng Pilipino, wala ng Amerikano, wala ng German, hindi na basihan ng lahi. No, ang basihan dito, ang pananampalataya natin kay Jesus Christ, ang kaligtasan, no? Doon po mababase sa pananampalataya natin, sa faith natin kay Jesus Christ, kung maliligtas ba tayo o hindi. If you have faith in the Lord Jesus Christ, then we will be saved, you know. Faith with work, mga sombreros, yun po yun. And then, yun nga, hindi na basihan kung ano yung lahi mo, as long as you worship, as long as you believe, as long as you have faith, or we have faith in the Lord Jesus Christ, and by His grace, ay mariligtas po tayo. That is why let's read, love, and obey what's in the Holy. Alam niyo ba na merong mapait at madilim na kasaysayan ang inventor ng Coca-Cola na si John S. Pemberton, na isang Amerikanong pharmacist na taga Georgia, Atlanta? Tama po, taong 1886 ay na-invento niya or nagawa niya ang formula or pinakaunang syrup ng Coca-Cola. Ngunit 2 years lamang ay namatay ito dahil sa sakit na stomach cancer sa edad lamang na 57. And nung mamatay siya, ay pinagpatuloy ng kanyang tatay or kanyang anak na si Charles Pemberton ang pagbebenta ng formula ng kanyang tatay. Ngunit namatay din ito 6 years after dahil na-addict ito sa opium. Pero ito, mga sombreros, gasolina po ito. Ito pa ang tunay na Coca-Cola. Ewan ko ba kung sinong may totoong idea dito. Lumabas ang may-ari dito. Ay, wala na pala. Muli po ito, boss, kasombrero Dennis. Sabayan nyo kami, ang buhay ay masalanan ng ginagawa, masalanan ng ginagawa, faith, love, patuloy na pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombrero, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po, at see you sa next segment. Bye-bye!